Ika-104 na kabanata. Pagkatapos na magpakilala ni Jang Hojon ang mga tao sa paligid ay nagtataka na sinasabi na ano Hainan sect. Hindi daw ba ang sect na ito ay makikita sa southern end? Ang paghusga daw base sa kanyang kasuotan, ang hinala daw niya ay galing siya sa pulubi na sekta. Magkaharap sila na sinabi sa kanya ni Shimbaek na salamat daw sa pagdalo mula sa malayong lugar galing sa Hainan sect makita lang ang matandang ito. Kung ganun, ano naman ang gusto daw niyang itanong sa kanya? Makikita ang kamay ni Jang Hojon na pinakilala ang matanda na sinasabi na nakilala daw niya ito kahapon. Sinasabi daw niya sa kanya na ang kanyang anak daw ay namatay dahil sa kanya. Sinabi ni Shimbaek na ito daw ay hindi lamang pagkakaunawaan. Pero bakit daw siya ay sinasabi na pinatay niya ang kanyang anak? Lumuluha na sumisigaw ang matanda na siya daw ay sinungaling. Makikita ang kanyang anak na nakabigti na sinasabi pa ng matanda na ang kanyang tauhan daw ay sa pilitang kinuha ang kanyang manugang sa utos niya. Ang kanyang kaawa-awang anak ay daw ay natrauma sa pangyayaring yon at ito ay sanhi ng kanyang pagpapakamatay. Napatingin sa bandang itaas at tumingin sa mga babae na sinasabi ng matanda na ang anak daw niya, ang kanyang manugang daw ay andito na. Siya daw ay lumapit at nang sila ay makauwi na. Hindi makatingin ng direkta ang babae na sinasabi na ang matanda daw na iyan ay hindi niya kilala. Gulat na reaksyon ng matanda sa kanyang narinig. Ang mga tao sa paligid ay naiinis nang mapakinggan nila ang sinabi ng babae at sinabi nila na lintik na. Ang matanda daw ba na iyan ay nawawala na sa katinuan? Ang lakas daw ng loob niya na nagdudulot ng kaguluhan sa sagradong lugar tulad nito. Pagkatapos ay napatakla ang mga tao. Sinabi pa ng ibang tao na kung gaano daw kabukas palad ang asul na damit na Ginoo na payagan ang isang tao na tahasang siraan siya. Sinabi ng isang ito sa kanyang isip na ito na daw ang kanyang pagkakataon upang magpakitang gilas. Gagamitin daw niya ang pagkakataon na ito upang pahangain ang azure robe na Ginoo. Napalingon si Jang Hojon nang sabihin sa kanya ng lalaki na paumanhin daw sa kanya. Sa tingin daw niya ito ay hindi lamang pagkakaunawaan sa isang bagay. Si Elder Shimbaek ay isang kilalang martial artist ng orthodox na pangkat. Sinabi pa sa kanya ng lalaking ito na ang pag-aakusa sa paggawa ng ganoong bulgar na bagay ay insulto sa lahat daw ng andito. Seryosong sinabi ni Jang Hojon na ganun din daw ang iniisip niya noong una. Kung kaya naman siya daw ay nagsagawa ng sarili niyang pag-iimbestiga kagabi. Nakatingin na nagulat si Shimbaek nang makita niya ang dalawang tao at ito ay mga nakaluhod sa kanyang harapan at nakatali. Sinabi sa kanya ni Jang Hojon na ang mga ito daw ay kanyang tinanong, ang iyong anak ay ipinagtapat niya na siya daw ang nag-utos ng pagdukot sa manugang ng matanda. Sinabi pa niya na Elder Shimbaek, siya daw ang kumuha ng mga taong ito para sa pagdukot. Nagulat ang isang tao na ito na gustong magpasikat. Pagkatapos ay sumigaw na sinabi nito kay Jang Hojon na ang sinasabi daw ba ng mga ito ay sapat ng basihan ng katunayan. Tumugon na sinabi ni Jang Hojon na tama daw siya. Pagkatapos ay tumawa si Shimbaek na kung ang mga ito daw ba ay sinabi na kilala daw ba siya. Pwede daw ba nahayaan siya na tanungin ang mga ito? Makikita na tinanong na ni Shimbaek na Yang Man, nakikilala daw ba niya siya? Pinagpawisan na nag-isip pagkatapos ay sinabi nito na hindi daw niya ito kilala. Sinabi ni Shimbaek na kung nakita daw ba niya iyon. Paano daw ang mga salita nito ay sapat na patotoo? Paano na daw yan ngayon? Sinabi sa kanya ni Jang Hojon na tama daw siya, ang mga salita daw ay hindi sapat na ebidensya. Siya daw ay lubos na humihingi ng paumanhin. Makikita si Nambungmai na seryosong nakatingin sa kanila na sinabi sa kanyang isip na ang elder daw ng orthodox na pangkat ay may pagsasalita ng isang unorthodox na mga bastardo. Sinabi sa kanila ni Shimbaek na ngayong araw daw ay ang kanyang retirement ceremony. Na gayon din daw ang araw kung saan naresolba na ang hindi pagkakaunawaan, kung kaya ang mga nangyari daw ngayon ay okay lang sa kanya. Sinabi pa niya na naiintindihan daw niya kung ano ang kalagayan ng matanda, kaya kung pwede daw ba niya nakausapin ang matanda ng sarilinan pagkatapos ng ceremony. Ang Blue Noble pala ay pinalitan na ng pangalan na Azure Robe Gentleman. Sinabi ni Jang Hojon na ang kanyang pagkamaawain ay talagang nababagay sa kanyang titulo, Azure Robe Gentleman. Ang Golden Dust Washing Ceremony ay binago sa Ritual of Returning to a Virtuous Life. Ang Ritual of Returning to a Virtuous Life ay isang sinadya upang palayain ang lahat ng mahirap na damdamin.
Kaya't ang gayong hindi pagkakaunawaan ay dapat natapusin, hindi ba? Sinabi ni Shimbaek sa kanya na ano daw ang gusto niya ipagawa sa kanya. Nakangiti na sinabi ni Yang Hojon na kung ito ay isang sama ng loob sa pagitan ng martial artist, ito ay nararapat na ayusin sa pamamagitan ng isang tunggalian, ngunit tulad ng makikita daw niya, ang matandang ito ay isang sibilyan. Sinabi pa niya na kung kaya naman ay pumunta na sila sa Imperial officers para maayos na ang problemang ito. Nagtataka na nagulat sa kanyang narinig si Shimbaek na napamulat ng kaunti ang kanyang isang mata. Nagtataka ang mga tao na sinabi na Imperial officers. Hindi daw ba siya ay isang martial artist pero parang ito daw ay mali. Ano na daw ang nangyayari dito? Sumigaw ang lalaking ito na sinabi na ano daw ang pinagsasabi ng mga ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Shimbaek na siya daw ay huminto na. Sumagot ang lalaki na pero. Bakit daw? Sinabi sa kanya ni Shimbaek na naiintindihan daw niya ang ibig niyang sabihin. Pero may dahilan kung bakit may kasabihan na ang mga Imperial officers ay hindi maaaring makialam sa Murim. Sinabi pa niya na ang paglapit daw sa mga opisyal ng Imperial upang ayusin ang isang hindi pagkakaunawaan ay kahiyahiya sa isang martial artist. Mabilis na yumuko si Yang Hojon na patawarin daw siya sa kanyang kagaspangan. Ibinuka ang kamay na sinabi ni Shimbaek na sa tulad daw ng ganito, nais daw niyang bigyan siya ng isang alok. Sinabi pa niya na isasaalang-alang daw niya na ito ay bilang isang problema ng Murim at tapusin ang problemang ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa buhay dahil iyon ang tuntunin ng seremonya. Nagsigawan ang mga tao na sinasabi na tama daw siya. Sinabi pa nila na hindi daw sila tatayo at panoorin ang isang martial artist na pumunta sa isang Imperial officer. Ang kanilang azured robe daw ay puno talaga ng karunungan. Sinabi ng matanda kay Yang Jion na Great Warrior kung gagawin daw ba talaga niya ito. Tumugon na sinabi ni Yang Jion na huwag daw siyang mag-alala tungkol dito. Ibinuka ang mga paa na seryosong sinabi ni Yang Hojon na tinatanggap daw niya ang kanyang mungkahi. Sinabi ng matanda na katabi ni Nambung Ma ito daw ay mabuti. Sa sandaling magsimula daw ang labanan, sila daw ay pupunta sa lugar kung nasaan ang key point exploding pill nakatago. Kaya naman ay maghanda na si Nambung Mai. Ang matanda pa lang ito ay ang Black Plum Blossom na nagpapanggap na matanda. Nakatingin lang na seryoso si Nambung Mai. Sinabi ni Shimbaek na sisimulan na daw niya ang seremonya. Sabihin daw sa kanya ngayon kung meron pang may sama ng loob sa kanya. Sinabi pa niya kung may lalapit sa kanya na may hinanakit pagkatapos ng araw na ito, ituturing siyang common enemy ng buong Murim. Pagkatapos ay dahang-dahang nang umaalis sina Nambung Mae at ang nagpapanggap na matanda na si Black Palm Blossom. Ang titulo ng Ritual of Returning to a Virtuous Life ay isang seremonya para sa isang martial artist upang ipahayag ang kanyang pagreretiro. Ngunit hindi karaniwan para sa kanila na ligtas na magretiro. Nagtaas ng kamay si Yang Hojon. Pagkatapos isinuntok ang kanyang kamao sa kanyang palad ng isang tao na sinasabi na siya daw ay si Iron Fist Gok Hukwang, siya daw ay may utang na loob kay Elder Shim. Sinabi pa niya na ang tungalian daw ba na ito ay pwede siyang lumaban sa ngalan niya. Sinabi ng mga tao na siya daw ba ang Iron Fist Young Master na si Gok Hukwang. Ang martial artist na kayang humiwa kahit na malalaking bato sa dalawa na parang tufo. Tiningnan ni Gok Hukwang ang kanyang katabi. Habang sinisigaw nito na hindi daw iyon maari, siya daw ay may utang na loob kay Elder Shim, gusto daw niyang tanggapin ang tunggalian na ito sa ngalan niya. Sinabi pa niya na pakiusap payagan daw niya siya. Pagkatapos ay ang mga tao ay isa-isa nang nagsabi na sila din daw. Hayaan daw na bayaran nila ang pagkakautang nila. Sinabi ng iba na siya na lang daw ang pilin. Handa daw niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Sa lakas ng sigawan ng mga tao ay nagulat ang matanda at si Yang Hojon na tinitingnan ang mga ito. Sinabi sa kanila ni Shimbaek na kumalma muna sila at tumahimik. Sinabi pa niya na parang hindi daw niya ginugol ang buhay niya sa walang kabuluhan. Napakaraming magigiting na martial artist na gustong pumasok para daw sa kanya. Ngunit gayunpaman, hindi daw kayang lumaban sa kanilang lahat ang ganyang batang martial artist, kaya 3 lang silang tatanggapin daw niya. Ipinakita ang 3 martial artist na lalaban kay Yang Hojon. At sinabi sa kanya ni Shimbaek na kung tinatanggap daw ba niya ang hamon at handang ilagay sa panganib ang kanyang buhay.
Itinikom ng mahigpit ang kanyang mga kamao na sinabi niya na ang mga alon sa katimugang dagat ay hindi aatras hanggat hindi tumatama sa baybayin. Pagkatapos ay seryosong tumingin na sinabi pa niya na tinatanggap daw niya ang kanilang hamon. At dito na nagtatapos ang ika-104 na kabanata. Thanks lods, idol, tropa, kaibigan, paps, sa inyong suporta. Kung bago ka pa lang, baka naman.